Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Aktual na nabidyohan ng Kilos Pronto Night Brigade, pagbiyahe ng mga baboy, binabiyahe, ibabagsak sa merkado. Hindi tama ang proseso, mga baboy, nakatiwangwang lang sa loob ng delivery truck. Ay hanapin niyo po ang mali, panoorin. Kung humihilik na ang ibang otoridad na dapat ay nagbabantay, pwes sa Kilos Pronto, gwardyado kayo. Sadyang mapagmatyag ang aming lente. Rumoronda, nagmamasid, tinitiktikan ang bawat galaw at eksena. Mahilig ba kayo sa baboy o kahit sa iba pang karne ng hayop? Hindi sana nananakot kami. Ngunit alam nyo ba kung paano ang ilan sa mga yan ay nakakarating sa inyong mga palengke? Ang pagdadala ng isang delivery truck sa mga karning baboy, eksklusibong nasa pool ng aming kamera. Binabagtang sa Kilos Pronto Night Brigade Team ang kabaan ng Tayuman Street sa Tondo, Manila. Nang umagaw sa aming atensyon ang isang truck sa aming unahan. May plaka itong TFR 591. Puno ng mga kinatay na baboy, nakasabit at nakalantad sa dumi sa labas dahil sa hindi solido ang harang ng delivery truck. Kung tutusin, mukhang ayos lang naman ang ganitong pagbibiyahe ng karne. Pero ayon sa probisyon ng Republic Act 9296 o ang Meat Inspection Code of the Philippines, sa Section 4 na naturang batas, isinasa dito ang tamang uri ng sasakyang dapat nagbibiyahe sa mga produktong karne. Dapat daw ay isang enclosed conveyance facility o saradong sasakyan o gamit ang magdadala ng karne mula sa pinagmulan nito patungo sa iba pang lugar kung saan ito ibibenta. Malinaw na isang paglabag sa naturang batas ang ginawa na may-ari na naturang delivery truck. Hangad na Kilos Pronto na mabagong ganitong sistema sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga batas na gumagabay sa ating pang-araw-araw nating gawain. Ignorance of the law excuses no one, ika nga nila. Kung makakasamayan na ito sa inyong kapwa, abay, mag-isip-isip ka na. Nako, delikado po yung mga ginagawa ho ng ilan po nating mga nagdadala ho, nagdi-deliver po ng mga karning baboy or any meat for that matter. Dahil nga, may batas ho tayo ho dyan. Di ba may sinasabi nga, Ben, kapag yan po na-expose po sa ating pong kapaligiran, which is very polluted na nga ho ang ating pong kapaligiran, eh kapag nalagyan ho yan ng alikabok o anumang mga usok meron ho dyan, eh baka may papasa po natin yan sa mga kakain. Di ba, Ben? Tama. Tsaka hindi lang yan, ano? Alam nyo kasi dapat talaga closed aluminum van na parang freezer type na dating habang tina-transport. Kasi pag prinasis ho yan from sabihin na slaughterhouse, dapat tina-transport ho ng maayos dahil dress na ho yan eh. Ibig sabihin, carcass na yan eh. Pero dapat sa loob ng sinasabing freezer, nakasabit sila roon, tulad nung sa ibang bansa. Ganyan eh. Hindi yung ine-expose mo sa element. Tama ka, Lex eh. Tapuan ng mga bangaw yan. Baka mamaya may dalang sakit pa yun. Pasensya po sa mga kumakain ngayon. Meron nga ho tayong batas. Eh dapat ho yung batas ho natin, may ngipin. Ang kailangan ho siguro ho dyan, yung implementation. Tama. Sino ba ho nag-implement yan? O Bureau of Animal and Industry? Ay, nako. Sir, dapat nag-iikot kayo. Hindi yung ningas kugo na kung gusto lang, kailangan lang ninyong magbantay. Hindi na ba dapat yan pwede? Tama nga naman. Madalas ang pagbantay. Ay, tayo ba nanawagan na sa Department of Agriculture, National Meat Inspection Service kasi talagang tinitingnan yan. Kung minsan, para talagang certified yan, tinatatakan yan. Kaya lang kung minsan napepeke na talagang ito'y certified. Ano? Pero binahing ng ganyan, ewan kung alam ng National Meat Inspection Service kung inaalaw nila yan. Malamang, kung hindi mo hinuhuli, nakakalusot. Nakakalusot. Ayun.